Mahigit 200 palaboy ang sinagip ng mga otoridad sa Cebu City kung saan gaganapin ang ilang ASEAN meetings. Pansamantalang pinatutuloy ang mga palaboy sa isang gusali. Ayon sa isa sa kanila, hindi raw sila pwedeng lumabas dahil may bisita. Pero itinanggi ng lokal na pamahalaan na may kinalaman ito sa ASEAN. May report si Salima Repran. Mahigpit na seguridad ang pinatutupad sa lalawigan ng Cebu dahil sa sunod-sunod na ASEAN meetings. Sa Cebu City, mahigit 200 palaboy ang sinagip ng mga tauhan ng Social Welfare Department at lokal na pamahalaan sa loob ng 3 araw na operasyon. May kaon buntag gud hapon. Sa karon dili pa mi makagawas-gawas kay na may bisita gud. Pero paglilinaw ng lokal na pamahalaan, hindi sinagip ang mga palaboy para itago sila sa mga bisita ng ASEAN. Regular daw itong ginagawa sa mga palaboy. Tiniyak din ng lokal na pamahalaan na tutustusan ang pangangailangan at pakakainin ng mga sinagip. Noong 2015, animoy itinago rin daw sa ilalim ng red carpet ng APEC Summit ang kahirapan sa bansa. Ilang araw noon bago ang summit, halos wala nang makikitang mga palaboy sa Rojas Boulevard sa Maynila at Pasay. Pinagdadampot din kasi sila sa mga rescue operation pero tinanggi noon ng gobyerno na dahil ito sa APEC. Pati noong paghahanda sa pagbisita ni Pope Francis noong January 2015, pinagbakasyon din daw sa isang resort sa Batangas sa mga palaboy. Bukas magsisimula ang ASEAN Finance Ministers Meeting sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Dadaluhan ito ng daang-daang economic manager at opisyal ng mga bangko sa Timog Silangang Asya. We envision an ASEAN economic community that will provide a strong driver for growth among ourselves and for global growth. Sa kabila raw ng pagbagal ng paglago ng pandaigdigang ekonomiya, nananatili raw positibo ang pananaw sa ekonomiya ng 10 bansang miyembro ng ASEAN. Kanina, isang kasunduan ang pinirmahan ng Central Bank Governors ng Pilipinas at Malaysia para payagang makapag-operate ang mga bangko sa isa't isa. Inaasahang sa taong 2020, lahat na ng ASEAN country may bilateral agreement na katulad nito. Pero sa gitna ng mga Banking Integration Initiative, nababahala rin ang mga bangko na maaabuso ng mga kriminal ng teknolohiya tulad ng nangyaring cyber hacking sa Bank of Bangladesh. Nasa $100 milyong ang ninakaw mula sa account ng Bank of Bangladesh sa New York Federal Reserve. $80 milyong ang naipuslit sa Pilipinas. Salima Refran, GMA News.